Okay, happy Wednesday to everyone, mga kasambahay. December 19, 2018. Sa lahat na nakikinig ng Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Sa lahat na nanonood ng UNTV, magandang gabi. Kuya Daniel, magandang gabi po sa inyo. And this time, Miss Jackie Aquino, isang magandang gabi po sa inyo, ma'am. Thank you very much, Ms. Annie Rentoy. Good evening po sa lahat ng nakikinig ngayon. Hello po. Bakit? Ay, Miss Jackie, this morning, 7 Yes. o'clock na, this morning, binuksan po natin ang ating medical mission sa Barangay Kamaligan Covered Court, Camarines Sur. Magandang marahay na bangge sa lahat ng mga taga Camarines Sur. Sa awa po ng Diyos, umabot po sa mahigit 600 ang ating nahandugan ng sumusunod na mga libreng serbisyo tulad ng consultation for adults. 108 po ang ating mga kababayan nag-avail dyan. Mayroon din pong pediatric consultation, 90 na po naman. Optical check-up, 57. Mayroon din pong dental services, 63. And of course, may CBG, 25. Ang recipients naman po ng mga libreng medicines ay 294. Of course, mayroon din pong legal consultation. Siyam ang nakapag-avail sa kanila. Suma total, 646 ang napaglingkuran ng medical mission din sa nabanggit na lugar dyan sa Camarines Sur. Again, maray na banggi po. Yes, at bukas naman po kung loloobin ng Panginoon, abangan niyo po ang clinic ni Kuya sa Darangan Elementary School, Barangay Darangan, Binangonan, Rizal. Ang registration po ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Okay, tomorrow is December 20, doon sa mga nakakalimot ng petsa. Para alam nyo po, isulat nyo na, ha? Hindi ninyo makaligtaan. Pwede kayo pong pumunta dyan sa medical mission na yan. Samantala, Miss Jackie, aksyon na po natin ngayon ang suliranin ng isa nating kababayan na lumapit po ngayon dito sa UNTV Action Center, dito po sa Service on the Dot. Okay, nandito, nakatalikod si Ginoong Gary. Magandang gabi po sa inyo. Live ka sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Kasama natin si Miss Jackie Aquino. My name is Annie. Ano pong may paglilingkod? Good evening po. Good evening. Same to you. Lumapit po ako sa inyong programa kasi inaraw-araw na problema ko. Aside from senior citizen, I'm also a person with disability, but I sacrificed in favor of my pamangkin. Yung pamangkin ko, person living with HIV, and then last November, he was diagnosed as full-blown AIDS na kasi na nagkaroon na siya ng MTV. Parang I don't have problem with medicine or in case na talagang ganun na siya, goodbye na libre naman sa government. But the problem is yung daily na pagkain. Okay, so tama yung sinabi niya, Miss Jackie, kasi at first, yung kanyang pamangkin ay HIV. HIV lang. Okay, HIV, he's a person living with HIV, but last November 14, nung dinala ko siya sa yung last na check-up niya sa tropical, sa RITM in Alabang. Yes po. full-blown na. Yeah, Okay. full-blown na dahil either once you have STD, pulmonary, PTV, and pneumonia, ano na siya, yung ano ka na, Okay. hindi ka naligtas. You're Okay. now talagang wait ka na lang. So, yun ang inilalapit mo dito, yung mabigyan ng ng food kahit- assistance. Yeah, food assistance. Kasi yung Pang libre na araw-araw. yung gamot, Miss Jackie, Yes po. totoo naman, sa government, ito Yes. inaalagaan. Mayroon itong gamot. Kanya lang, yung binabanggit ninyo, yung pang-araw-araw na Yeah. pagkain, hindi naman ito, Miss Jackie, libre. Yes po. Ayan. Wala Na- po kayong trabaho po? Wala kayong trabaho pang sustento sa kanya? Wala, sa ngayon, wala na mula nung nagkaroon ako ng facial spasm. Hindi na ako, may mga on-call din na nagpapaservice sa akin, but hindi na ako nakakaano dahil Sa salon po kayo. before. Okay. Pero ngayon,
So parang I just go some mga help din sa mga ka-senior ko na mga Mga medyo kaibigan. Pwede ba mga akong friend. magtanong sa inyo po, Tatay, Miss Yeah. Jackie? Tanong ko lang sa kanya, saan kaya nakuha nitong pamangkin mo ang pagkakaroon niya ng AIDS? May pamangkin actually siya bisexual. Mhm. Bi siya, man to man. But it started with tattoo sa needle sharing. Ako, sinong nung nagsabi nun? Kaninong findings? Sa doctor? Sa doctor. Okay. Noon So- when he was being asked kung bakit, it started with a tattoo. But then, hindi pa naman niya alam na may ganun siya. So, with no malice, so, at their age na Ilang taon na po? he's 25. Naku. So, may- Outpatient po ba ito o inilabas ko na siya. No offense meant sa hospital, but once you're in the hospital, it's so weird. Parang feeling mo, you're just waiting for your death. Okay. So ito, Unlike kung nasa labas, parang sa ngayon, honestly, parang yung 6 Nabubuhay pa siya ng normal. Yung 6-month life expectancy ay dapat na November nag-expire na siya. Awa ng Diyos. Buhay He's pa. still alive ngayon. Maybe because of prayers. pero asan siya po ngayon? Ano ba siya? Bedridden or nakakatayo pa? O ano? Bedridden siya he's already kasi bedridden. habang kinakain ng ang tawag ko nga sa virus, gremlins. Ang code namin na, si Gremlins. gremlins, Kinakain na po yung katawan. kinakain na yung Katawan. body. So, Okay. parang bumiliit na siya. Okay. And I don't Anong pagkain naman po ang pwede sa kanya? normally, meron kasi akong book, yung palliative care for manual, palliative care for HIV. So, sinusunod ko dyan, yung with food, pati sa drinks nga, ganyan. Okay. Basta, parang normal pa rin na food, ganyan. So, kailangan naman talaga, Miss Jackie, mayroon kang ang gamot pero hindi naman maayos yung pagkain mo. Yes So, po. there is a problem. Kaya ito si Tatay Gary, hindi siya nahihiya na pumunta personal dito po sa Action Center ni Kuya, dito sa programa. Miss Jackie, kami po dito sa Action Center ni Kuya, naghingi din kami ng tulong sa ating mga partners. In fact, may kausap na po, punta kayo bukas, hinihintay kayo doon, punta kayo sa DSWD, mayroon pong ipagkakaloob sa inyo kasi actually mayroon naman silang pwedeng ibigay. At maliban din po sa ipagkakaloob ng UNTV Action Center, pagtayo nyo po dito, dumaan ka kay Rome Travalio, yung nag-assist sa inyo, tanggapin nyo po yung munting pwedeng maitulong namin. Pero gaya ng sinabi namin po, ay ito po ang referral letter ninyo at ito po ay naitawag na namin. Magkakaroon naman sila ng regular na food assistance para sa mga katulad po nito. Ayan, lalo na po kayo, kung kayo naman ay nakahingi pa ng July, mayroon pong maipagkakaloob sa inyo ang DSWD para matugunan ang pangangailangan ng pagkain para din. At again, pag namutan nyo kung ano man po ang maipagkakaloob ng programang ito ni Kuya Daniel. Salamat po sa Diyos. Daan kayo kay Rome. Tanggapin nyo po yung munting may pagkakaloob. Pero again, pwede pong i-monitor namin kayo. Pwede kayong bumalik sa amin. Yes, Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ingat din po kayo. Ayan, Miss Jackie mayroon tayong magpupulot na aral doon Yung mga nagpapatato. Yes po. Gumagamit ng the same needle and hindi mo alam na yung palang pinagamitan ng needle na yan ay Galing ginamit sa isang pasyente na mayroon pong HIV. Doon sa mga nakikinig sa atin, ingat lamang po kayo. Usong-uso ngayon yung mga tattoo Yes po. Usong-uso yung mga tattoo. Baka kayo ay isa sa mga on a monthly basis, pinabuburan ninyo, iba-iba yung pinalalagay. Di ba? Uso yan That's an art. Pero you have to take good care of it. Dahil kung katulad nito, isa yun sa mga naging findings nila. Yung needle na infected ng HIV. Kaya sabi ng doktor, isa yan sa mga naging dahilan. Last week naman po, isang 6 na taong gulang na bata po sa Zamboanga City ang naospital matapos itong makuryente dahil sa paghawak sa
decorative lights sa isang plaza doon. Maya-maya po ay pag-uusapan natin ang mga paraan ng pag-iwas, Miss Jackie, especially this time sa electrocution. Okay, sa mga nakikinig pa rin po, nag-radyo na Verdad 1350, magandang gabi. It's 6:15 at ganun din dito sa UNTV. Hello po kay Engineer Lino. Yan. Engineer Lino Helicame, together with BP Noli Sabalia. Yan. Listening from EDSA, going to Apalit, Pampanga for live mass indoctrination. Ingat po kayo. Hi, VP Nolly. I miss you. Text po kita mamaya. And of course, yung kasama niyo po. Hello. Engineer Lino. Hello. Yeah. Good evening. Thank you for tuning in. Ay, lagi-lagi naman yan. Alam ko, lagi-lagi. At saka, minsan pag binabati natin si VP Nolly, nagpapasalamat pa siya. Nahiya nga ako eh. Kasi sobrang bait. Ayan. Thank you very much po. Ayan. Uy, pag binanggit ko si VP Noli, si Engineer, ang VP Joseph naman sa Engineering Department, may gusto rin niya, okay. VP Noli and VP Joseph. At saka si VP Bong and VP And J. VP Bong VP and VP Jerry J na rin. and VP Jerry. Sa lahat ng VP. And VP Lenny. With Attorney Ruth Soriano, VP Perliga. Thank you very much. VP Jerry Panghulan. Yes. Ayan. Kompleto na yan. Ayan. Miss Jackie, holiday season na naman, kaya kahit saan man ang maliwanag at makukulay na dekorasyon. Nakikita natin yan. Bagamat nakakatuwa itong tingnan, lalo na para sa mga bata, kailangan po natin maging maingat para tayo po ay huwag makuryente. Siyempre, kailangan ang safety measures pagdating po sa electrical works dahil sa dinadaluyan ng kuryente ang mga electrical wire o cable. Samantala, nagsisilbi naman bilang conductor ang katawan ng tao kapag nagkakaroon ito ng contact sa electrical current. Kaya malaki ang posibilidad na daanan ng tao, ang tao ng kuryente na maaaring maging sanhi ng electrocution. Ang electrocution po ay nakamamatay sanhi ng electric shock mula sa exposed electrical energy. Kaugnay ito, anong pag-iingat ba ang dapat gawin ng isang tao upang makaiwas sa electrocution? Makakapanayan po natin ngayong gabi live, Miss Jackie? Yes, we have Engineer Mark Lumibaw and Engineer Arman Pastiano. Good evening po. Good evening po, Ma'am Jackie. According to age na lang. Yes. Yes. I'm the Younger Ayan. than me. Sige, lapit lang po sa So, microphone, younger sir. than me yan, si Ayan. Engineer Arman. Talaga. O, sige. Okay na yun, Miss Jackie, ha? Yes, Sino ba talaga yes. sa kanila? Maski sino, okay lang. Sige. Kasi pwedeng oldest to youngest, pwedeng youngest to oldest. Diba? Sige. Parehong tama. Alam mo, maganda yung bubuksan nating paksa. Yes. Especially this time, holiday season. Sabi nga, nakaw, ang daing nakakabit ha, doon sa inyong mga bahay. Ayan, sige. Okay. Umpisahan natin ang tanong, Miss Jackie. Yes. Dito ngayon sa holiday season, no, baka pwede po kayong mag-share ng tips para sa atin, yung mga safety tips pag tayo ay bumibili o gumagamit ng decorative lights or yung electronic devices or yung mga electrical supplies para makaiwas sa pagkakakuryente. Sige. Si Engineer Nakakatakot. Lumibaw. Ayan. Yes, Ma'am Ann and Ma'am Jackie. Ang isa lang, syempre marami tayo dapat consider about pagbili ng mga appliances and also yung mga gadgets or yung mga Christmas lights. Lalo-lalo na ngayon, gumagamit tayo ng mga decorations, gumagamit ng mga ilaw. Mhm. So dapat may kumbaga may tatak na UL standard siya. So dapat UL? yes ma'am, dapat pa sa BPS? pwede rin ma'am, pero yung kung gagamit much better yung mga UL standard, yung mga ganun. Teka Kumbaga muna. pasado sa test talaga ma'am. Miss Jackie, ang alam ko lang yung PS. Oo nga. Pero ngayon may dinagdag siya, UL. Ano ba itong UL? United, Underwriter labels ma'am siya. So ibig sabihin ma'am, yung bawat ma'am natin ay mayroong mga talagang pasado dapat sa testing. Teka muna, UL stands for Under... Writer labels ma'am. Okay, pero hindi ko maintindihan ito. Engineer Arman, ano itong underwriter label? Lapit lang po sa microphone po, Engineer Paciano. Sa akin, Underwriter label. pagkaintindi, ito yung test na ginagawa sa isang equipment or mga, like for example sa lightings.
So, So, equipment, ma'am. and equipments, of course. So, that means na tested yung quality ng product. Pag mayroon nakalagay na ganyan. Nakalagay Yes, doon ma'am. pag pumasa na siya. Yes, ma'am. Okay. Mhm. Teka muna, tingnan natin Miss Jackie ha. Ano ang kulay nitong UL na ito na nakalagay? Anong kulay nitong PS na ito? Oy, makinig kayo ha. Baka kayo ay nandiyan dyan at namimili na kayo mga kasambahay ha. Pagkakataon, no? Bali, Hindi pa ma'am, kayo nasa- bumababa sa inyong mga sasakyan. Yes, go ahead po. Bali, ma'am, nasa ano lang, ma'am, yun. Nakadikit lang, ma'am, dun sa isang equipment or isang machine or device na bibilin mo. Or nakadikit lang, ma'am, kulay silver. Okay. Sticker siya. Sticker ma'am. na silver. Okay. So, How big is it? Pero makikita mo talaga, visible yes, sa ma'am, mata. visible naman. Okay. Hindi yung kailangan pang hanapin. yes, ma'am. Lalo na sa mga receptacles na mga ilaw natin. Meron yan, ma'am. Okay. Okay. The PS, magkasama ba itong PS at saka UL? O kung nakakita ako ng PS alone, is okay already? It's okay, ma'am. It's only ano lang, ma'am, siya. Parang pasado, ma'am, siya sa test talaga, ma'am. Okay. So, Miss Jackie, PS meaning pasado. okay, may bagong tuklas ka. Ayan, sige. Pag PS, pwede na yon kahit na walang UL. Yes, ma'am. Okay. Engineer Arman, tama That's po right, yun. that's right, Ayan. Eh kung UL lang, pwede rin po na Yes, walang ma'am. Pwede, PS. pwede rin Okay. siya. Yes, sige. May pumasok na tanong. Yes. Anong office po under po ang nagte-test nito? Yan. Sige po. Sino sasagot? Paano Ano? natin malalaman? Ito ba ay na-tested na? Ito bang sticker ay fake? Oo, kasi Ginaya lang? Oo, baka nagpunta yan sa University of Recto. Halimbawa, Oo, nagpunta sa UR naman University yun. of Recto, Ma'am, pagkatapos yes, ma'am. University of Laguna, UL. Oh. Yes, ma'am. Bali, ma'am, yung third party, ma'am, bawat company na nagpo-provide ng mga machine, mga ano, meron silang mga third party na nag-certify na yung test na yon is yung equipment or yung mga devices nila is pasado, ma'am, talaga. So it's not a government agency? Dito, ma'am, sa atin, pwede ang DTI kung ano. Okay, the Department of Trade and Yes. Industry. Ayan. Inaano nila yan, ma'am. Kumbaga sa ano, with the help of our government agencies, ma'am. Yun po, ma'am. At saka ini-implement naman ngayon nila yan, ma'am. Okay. Yung mga- Lalo na ngayon yung mga Christmas lights. Pag iniikutan naman talaga ng mga DTI yan ngayon, ma'am. Nire-reject talaga pag hinuhuli. Pag, Okay. Pero Miss Jackie, may tendency talaga na nakakalusot, di ba? Nakakalusot yan. Now, we are keeping you aware na dapat pagbibili kayo, alam ko naman yan yung mga pagkakataon na ito, yung mga panahon na ito, nagra-rush pa kaya mga yan. So, huwag kalilimutan na dapat may PS or kung wala yung PS, dapat may UL. Ayan. Okay, Miss Jackie. Yes. Tuloy tayo sa ating pinag-uusapan, yung mga safety tips para Sige hindi po. kayo makuryente. So ano pa po yung mga safety measures sa electrical works, let's say? Unang-una, ma'am, dapat yung gagamit ng isang equipment or device or machine, dapat knowledgeable siya ron. So, dapat din familiar siya ron sa ginagamit niya. Lalo na kung yung mga electricians natin. So, kung yung mga ginagamit nilang or pag layout ng electrical layout, ma'am, dapat familiar sila ron. Hindi lang basta-basta kino-connect or ini-splice yung mga natin. Teka muna. Cable. Importante yung ma-dissect natin. What is that? Electrical layout na yan. Alam ba ninyo yung electrical layout na yan? Ano yung ibig sabihin ng electrical layout na binabanggit nyo? Engineer Panciano and Engineer Lumibaw. Ang electrical layout, ito yung sa floor plan. Okay. Floor plan na kung saan nandun nakalagay yung circuit ng Circuit layout pa. circuit layout. So dito yung mga electrician natin, if they are going to do electrical works, kailangan sundin nila yon, especially yung mga specification yun, so that hindi mali, May guide sila. Yes, ma'am. Okay. Electrical layouts, ma'am, yan yung plano na signed and sealed by the professional electrical engineer. Then, ini-implement po ng mga REE, Registered Electrical Engineers, or
yung mga electricians natin. So, yun po yung guide nila sa pag-layout ng electrical system or Okay. electrical So, layout. ibig sabihin, hindi pala talaga yan po pwede doon sa mga walang experience, Miss Jackie. Halimbawa, ikaw ay pumasok sa isang construction company. Tapos ngayon, nakakita ka, na-observe mo kung paano ang pagkabet, paglalagay ng mga kable ng kuryente, and then, sinubukan mo rin doon sa bahay mo. Yung nakita mo, halimbawa, nag-work ka for 6 months. Nakita mo yon. Tapos ngayon, itatry mo rin ito sa bahay mo na wala kang masyadong alam at hindi mo talaga sabihin na natin, wala kang alam pagdating doon, hindi mo pwedeng gawin. Yes, ma'am. Tama po. Tama po yun. Kaya po ngayon, ma'am, bali ang ginagawa po ng IIE, yung samahan ng mga electrical engineer dito sa Pilipinas, or yung mga sa ibang bansa na rin may mga membro kami, yung mga samahan ng licensed electrical engineer, ini-implement po namin ngayon talaga yung continuous learning ng bawat engineers at saka electricians. So talagang inaano namin yung mga seminars, ma'am, para ma-familiarize lahat ng mga electricians natin or even the professional or registered electrical engineers. Oo, kasi Miss Jackie, ilan lang naman yung mga electrical engineers. What if, kunyari, may nakikinig sa atin ngayon, no? At gusto nilang ipa-check yung kanilang bahay. Meron silang mga dekorasyon at ganyan. Pwede bang tumawag ng isang electrical engineer para bumisita ng bahay? Magkano kaya yun? Ganda naman ang tanong mo, Miss Jackie. Ma'am, bali yung regarding dun sa unang tanong niyo na dapat kung tatawag na electrical. Yes, ma'am. Tama po yun. Dapat Pwede kayong tawagan? Dapat po tumawag ng mga licensed electrical engineer po talaga. Dapat po talagang i-validate or tignan kung kailangan pa, kung kaya pa ba ng system ng bahay or ng building. Yikes. Okay. Yung- Pero, sige. Uy, naku, tumatawag. Ayan. Nagulat ako, kala ko na-electrocute ako. Pero Miss Jackie, ito yung katanong mo. Susugan ko yung tanong mo. Yes, susugan mo. Sige, Miss Annie Lantoy. Kung halimbawa may tinatalakay natin ito ngayon. Halimbawa may isang kababayan natin, isang kasangbahay na tatawag, "Oy, napapanood ko right now. Pwede bang makuha namin yung service nila to check itong bahay namin na kinabitan namin ng napakaraming mga kung ano-ano mga dekorasyon? Are you willing to do that?" Ma'am, unang-una, yes ma'am. Lahat ma'am ng electrical engineer, meron po kaming mga chapter. Pwede po silang pumunta dyan sa lahat ng IIE chapter. Kung ano man ang mas malapit sa kanila. Yes ma'am, marami pong IIE chapters po sa Pwede bang- nationwide. Bigyan ng konting I mean, Yes. Sige. kung medyo magkano, is it more than 10,000? Is it less than 5,000? O kaya naman syempre, yung gastos pa sa oras, sa o kaya gasolina. naman baka pwede naman public service. Alam mo naman yung UNTV and Yeah, baka mga public pwedeng- service. Can you do it for free? Yes ma'am, pwede naman po. Ganda naman, Talaga? Ang amin lang po naman po kung free po kung aatin po, kung halimbawa makipag tandem po sa amin ng mga local governments. Wow. Ganun lang po yung ano sa amin. So, pwede Kung through their request po na, for barangay. example, request po ng barangay chairman, request Ang po bait-bait nyo naman. Wala ba Para tayong palakpak ma-educate yan, lang po. Direk? Para Basta may nakahandang merienda. Baka mamaya dumating pa sa punto sila nga Ang ganda naman itong Yes, Is this your salamat. advocacy? Yes ma'am, advocacy po yan ng aming Board of Electrical Engineers, Wow. which is Honorable Francis B. Mapili and Honorable Jaime Mendoza. Wow. Na Ay, salamat po sa kanila. lalo po nilang, yung advocacy po kasi nila is mag-sharing po kami lahat ng mga electrical engineers ng knowledge para walang Pati gastos. naiiwan. And even gastos po. Eventually, Yes, gano'n. ma'am. Kunyari po, kunyari, Natatawa si engineer pa. At ang, First time niya, ang ha? pinaka-importante talaga, yung safety ng bawat isa, bawat ng isa. bahay, at saka equipment. Ng no? equipment. At saka and yung tao, person, of course. tao. Yes. Minsan sa buhay ko na parang na electrocute ako. Bakit, Miss Jackie? Sige nga. Hindi ko nga hindi ko na paano? natatandaan. Paano? Hindi ko natatandaan, but alam ko yung feeling ko na ay, talagang parang nakakatakot yung feeling. Yes, ma'am. So ano kaya nangyari noon? I mean, nilagay ko ba yung daliri ko sa loob ng hindi, I mean, ano yung mga instances na pwedeng mangyari yon? And
meron bang dahilan? Kunyari ako ba ay kasi nakapaa or basa yung paa ko or may Oo. basa sa O katawan kaya ko? naman, baka kailangan na lang kaya natin ilagay sa ilalim yung ating mga cable electric Yan, wires diba? para at least, sabi nila, bakit sa ibang bansa, yung yung mga electric wires nila nasa ilalim, bakit sa Pilipinas hindi natin magawa yan? I think you have an Spaghetti explanation to that. pataas. Ayan. Yes. Sige po, puntahan natin. Bakit siya? Electrocuted siya pero hindi na masyado niyang ma-recall? Yes. Ganun ba yung pakiramdam nun? Buhay pa naman ako. Salamat sa Diyos. Yes, ma'am. Bali yung nangyari po kay Ma'am Jackie, na-expose po siya rin sa live wire. Okay. So or exposed siya doon sa live parts nung hinawakan niya. So bali minsan po kasi dinidisregard dito sa Pilipinas yung mga parang proper grounding. So yung mga halimbawa po hindi ho proper design, halimbawa hindi po dumaan sa mga proper design analysis yung system. Minsan po napapagawa lang po sa mga na nagkaroon ng experience. So yung kalan nung iba, hindi importante yung grounding. Okay. So yung grounding is yan po yung maibabalik yung kuryente na leakage of current sa earth. Ibig sabihin po, hindi ho siya dadaan dun sa Sa tao. tao. Wow, first time ko na Yes, yun So, that hindi means- dadaan sa Yun hindi na, hindi dadaan sa dadaan sa tao pero akin. sa earth. So meaning Parang may yung, naalala ka. Sige. yung wiring ba ay parang may Ikaw, Jennifer, walang yung parang yung wiring walang cover or something? Ano kaya? Ibig sabihin po nun, ma'am, may leakage siya. Siguro, ma'am, nagkaroon ng konting gas-gas yung or na-expose yung live wire. Tapos ma'am. nahawakan Insulation. ko. Yes, ma'am. Yung insulation niya sira, ma'am. Insulation. So it's proper na mayroon kang nakadesign from the start na layout yung grounding. Yes, ma'am. Ayan. Okay. Yung grounding system, ma'am. Dapat Grounding proper. system. May pumasok na tanong. Ayan, ha? Pero mamaya sagutin niyo po, ha? Kasi gusto kong malaman. Bakit sa ibang bansa nasa ilalim? Hindi naman siguro lahat ng bansa. Nasa ilalim yung mga electric wires nila. Pero dito sa Pilipinas wala. Kaya ba natin kaya ba natin gawin 'yan? Tapos eto naman sa FB question, Miss Jackie. Yes. Tinatanong, totoo ba yung balita about sa mga naka-earphone habang naka-charge, nakaka-electrocute po ba talaga ito? Di ba parang yung iba nga may picture na sumabog yung utak, but parang fake news. Kasi Okay. bumukas yung utak, tapos wala naman laman sa So, loob. that's May laman naman ang utak. I mean, yung so not true yun. bungo natin, di ba? Fake news yun, Miss Jackie. Sige. Pero si Attorney Dot, ayaw niya tingnan. Sige po, engineer. So, bali, Lumibaw. ma'am, dun sa tanong yun nung una kung bakit dito sa Pilipinas hindi in-accept. Ma'am, depende, ma'am, sa application talaga yung underground and overhead layout. Sige po. So, Very quickly, explain nyo nga po Yes, yan. ma'am. Pag underground kasi, ma'am, dapat flood-free yung area. I see. That answers my question already. Yes. Flood-free, meaning to say, that included, dapat yung drainage system mo ay maayos. Yes, ma'am. Oh, Hindi I pa kaya ng see. Pilipinas. Oh, Yes, I ma'am. Kasi see. pag ginawa ng Pilipinas na underground tayo dito ng layout, marami sigurong pag nagkaroon na nasira ang insulation ng kanang feeder, ma'am, or feeder conductors, maaaring makapinsala talaga ng tao. Oh, I Marami see. makakukuryente. So sa ibang bansa like the US, United States of America, kaya yung mga nasa ilalim yung kanilang mga cable, yung mga electric wires rather, because yung drainage system nila at saka yung wala silang issue ng yung mga unwanted tapping, ma'am. okay. Tsaka Unwanted tapping. yung baha. Or illegal tapping, ma'am. Mhm. Saka yung baha, Yes, walang, ma'am. Yes, ma'am. walang issue ng baha. Kung mayroon man, Yung, kung pag may ma'am, albawa nun, pag may baha, ma'am, kasi tapos nasira yung insulation ng kable, Sunog. so possible na maka-electrocute ng tao talaga. so dito sa atin mahirap. Napakahirap. Pwede yan, ma'am. Ma-improve lang yung Mga- drainage system natin. Drainage system. Ilan years kaya kung aayusin? Mga 8? Ma'am, Parang- 20? Parang quite impossible. Ano po, Yes, on this ma'am. one. Gusto ko ayusin. Pag tinitingnan Yes, ko ma'am. kasi yung natin. ma'am, like sa Subic. Sa Subic, Walang- underground sila, ma'am. Oh. Bakit? Walang baha doon? Yes, ma'am. Okay. Maganda ang So drainage kung system kaya ng naman Subic. sa Subic, kaya sa buong Pilipinas. Yes, ma'am. Someday. And yan yung ng ating Pangulong Duterte, build. Dun, ma'am, ang ginagawa mo yun doon. Okay. Are we starting that? Yes, ma'am, doon. Saan po? Sa Subic, ma'am, di ba? Puro underground sila doon, ma'am.
Okay. Yes, pero sa buong Pilipinas. Yung underground, nag-start lang lately. Yung Oh, underground, even ma'am. before? Even before, ma'am. Okay, we have that already. Yes, Sa ma'am. We Subic have lang that. po. So meaning, pwede pala yan, ha? Pwede, ma'am. Pwede. Possible. Ayan. Okay. Engineer Pachano, tuloy po tayo with Engineer Lumibaw, Miss Jackie. Yes. Ano pa po yung mga last few tips na pwedeng sabihin sa ating mga manonood na yung ordinary people? Yung Sige, lapit po kayo sa microphone. yung sa bahay natin yung for example, tayo lang din ang mga safety personnel eh. Mhm. Like for example, nakakita tayo ng mga exposed na mga wires. Well, we have to treat that live, no? Hindi natin pwedeng touch ibaliwala siya kasi it will electrocute somebody. And you can die, no? Yes, Right, ma'am. yeah. Yes. Yun, So- ano yan, kumbaga sa ma'am, pwedeng makakamatay talaga. So yung kaninang sinasabi ko nga, yung tinatanong ng ating FB listener na kung naka-charge or yung earphones natin, ito ba ay nakaka-electrocute? No, ma'am. Parang sumabog yung so hindi po yung totoo. Siguro baka ang sinasabi nila, Fake Miss Jackie, news. halimbawa naka-charge yan and then mayroon kidlat. Ayan. Pwede ba yung ganun? May nangyaring ganun, di ba po? Nag-spark pati yung cellphone habang malakas yung kidlat. Kaya sinasabi nila, sige, once and for all sa mga nakikinig, pag nagkikidlat, pagkatapos naka-open yung cellphone mo o anumang gadget, anumang appliance sa loob ng bahay, yung cellphone mo na naka-charge, okay, pwede ka bang tamaan ng kidlat kapag tinamaan yung cellphone mo? I mean, pwede kang matamaan ng kidlat, pero ito ba ay, anong mangyayari kung matamaan tayo ng kidlat? Hindi. Halimbawa, yung sinasabi nila, kumikidlat, pagkatapos pa rin mag-spark doon sa cellphone, pwede ba yun, sir? May possibility ba yun? Yes, ma'am. Kung wala ho talagang proper electrical grounding, ma'am, talaga. So lahat ng tao bukas ang cellphone. So sa ma'am, once kumikidlat, na naka-charge po siya, nakasaksak po siya sa outlet, then kumidlat, walang grounding system yung bahay nyo or buildings, possible masira ang cellphone or even sumabog yung cellphone. kung gaano kalayo ang kidlat? I mean, kung ito ay nasa taas ng bahay nyo, ganun? Hindi ma'am, one day when the lightning strikes Strikes. talaga directly dun sa bahay nyo, yun. Pero Kung directly sa bahay. And nasa nagtumama. loob ka ng bahay at nag-charge ka, Pwede yun. pwedeng masira ang phone mo. Yes, ma'am. Okay. Pero naman yung sinasabing, kahit na walang kidlat, halimbawa, pwede ka bang ma-electrocute? Kung No, naka-charge ma'am. lang? No, Hindi. Okay, the answer is no. No. Hindi. Ayan. Pero, dapat hindi naman Miss Jackie, kung nagcha-charge, mag-charge ka lang, huwag mo gagamitin. Yes, ma'am. Diba? Yan. Tama ba yun, engineer? Yes, ma'am. Natin, in fact, dun sa battery natin, dapat 20% charge natin. And let Let it charge by itself. Leave it alone. Wag na muna natin, bigyan natin Kasi ng pagkakataon. pinapansin pa rin yung cellphone maski nagcha-charge. Di, marami ako nakikita niyan. Habang naka-charge, ginagamit nila. Madami. Okay. Marami. Yes, Di ba mga po? 99.9%. Okay. Masama yon. Yes, ma'am. Hindi tama yon. Okay. Oh, I see. Mayroon na bang nangyari na habang tina-charge mo, tapos ginagamit mo, tapos sumabog yung cellphone? Kaya yung iba, hindi na sasagot yung mga tawag, sasabihin nila, kasi nagcha-charge ako. Yes. Pero ayaw pala nila kausapin yung tumatawag. Iba naman yun. Engineer, lumibaw para sa kapakanan ng ating mga kababayan na nakikinig. And of course, kay Engineer Arman Panchano. Ano po ang gusto niyo sabihin sa ating mga kababayan? Pinag-usapan natin, it's holiday season, marami tayong mga kababayan, ang dami-daming mga activities sa loob ng bahay nila, napakaraming mga decorations na inilalagay. Pero sabi nyo nga po, medyo may problema tayo dyan kasi lalo na hindi maayos yung groundings, hindi maayos yung layout. What do you want to tell them? Go ahead, please. Yes, ma'am. Ma'am Ann, gusto ko lang i-share na dapat po tayong, sa mga tagapakinig, na dapat po tayong mag-consult sa mga licensed electrical engineer. So, dapat po lahat ng even small or big rectification sa bahay o sa office o sa building ninyo, dapat mag-consult sa mga licensed electrical engineer. Wag nyo isipin yung makamura dahil ibig sabihin nun parang dito na lang sa mga kakilalang hindi naman license kasi baka mas lalong makamahal.
Okay. Hoy, may nag-text. Salamat daw po. Mayroon kayong ganitong klaseng programa dahil libre pala sila kung sakasakaling kukonsulta. Nakakatawa! Ayan. Thank you. Yes, mag-coordinate na po kayo sa barangay nyo to call yung pinakamalapit na IEE. Ayun. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Advocacy po ng IIE po. IIE. Yes, ma'am. Yan. Uy, naku, nakakatawa itong project na ito. Again, Engineer Pachano, kayo po? Okay. Another Tip. tip, yung mga extension wires natin. Ayun. Okay. Sometimes diyan nagkakaroon ng overloading because Yes. Don't use charge natin ng charge. Okay. So I think it would better na alamin natin kung ano yung rating ng extension wires natin. Kaya ma'am, rating. gumagamit ng extension wires kasi hindi talaga na design ng proper yung system. Okay. So kaya kinulang ng saksakan kasi kaya naggumamit ng extension wires kasi kinulang, so hindi na forecast nung gumawa kung ano yung mga load profile nung end user. Paano Okay. mahahanap yung rating? So ma'am, bali nandun yan. Ibig sabihin nun, kinakalculate po talaga ng mga engineers yan. So binibigay ng mga engineers yung specification ng dapat nyong gamitin. So, kailangan talaga tawagan kayo. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, sir. Yes, ma'am. Malaking bagay yan. Nakilala na namin kayo. Ayan. Okay. Doon sa mga nakikinig, please, you can get in touch with us. At forward naman natin yan dito po sa ating mga kaibigan. Engineer Mark Lumibaw and Engineer Arman Pachano. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino. Thank you so much po. Thank you Thank you po. po. Thank you. And Ingat po tayo, ha? Thank you po, ma'am. Welcome po. Maraming salamat. Ayan. Sa ngalan ni Bipinoli at saka si VP Noli. Engineer Lino. Hello. Thank you very much po. Engineer Lino, hello. Miss Jackie, simula Enero, mas mataas na multa na po ang babayaran ng mga motoristang gagarahe sa mga lugar na hindi marapat. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng programang Serbisyong Kasangbahay. Okay, balik tayo, Miss Jackie, dito sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino. Babala, Miss Jackie po sa mga motorista at vehicle owners. Mas pinabigat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang multa sa illegally parked vehicles. Ang dating 200 piso na multa sa attended illegally parked vehicle o sasakyang illegal na nakaparada subalit may driver ay magiging 1,000 piso na. Ang dating 500 pisong penalty na sa unattended illegally parked vehicle o sa sasakyang nakapark sa maling lugar at walang driver ay magiging 2,000 piso na, Miss Jackie. At kahapon naman po ay nailathala na sa mga pahayagan ang MMDA Regulation Number 18008 ukol sa pagpapatupad ng mas mataas na multa sa illegal parking. Layunin nito na mas madisiplina ang mga motorista at maiwasan ang illegal parking na isa sa mga pangunahing dahilan ng matinding traffic sa Metro Manila. Ayon kay Crisanto Saruca, ang officer in charge ng Legislative at Legal Affairs ng MMDA, 2 beses na maaaring matiketan ang isang sasakyan na illegal na nakaparada sa loob ng 3 oras na pagitan. Halimbawa, kapag nahuli ang sasakyan na illegal na nakaparada at hindi pa rin maiaalis makalipas ng 3 oras muli itong maiisyuhan ng violation ticket. Ibig sabihin, pwedeng umabot sa 4,000 piso ang babayaran ng motorista kapag unattended, illegally parked ang kanyang sasakyan. Okay, Miss Jackie, nagbababala rin po ang MMDA na hahatakin ang mga sasakyan ng mga pasaway na driver na magpupumilit na mag-park sa illegal na lugar kahit pa na-issuehan na ng ticket. Agosto po ngayong taon, nagmaaprubahan ng Metro Manila Council ang pagpapataw ng mas mataas na multa sa illegal parking upang madisiplina ang mga pasaway na motorista. Nakatakda sana itong ipatupad ngayong araw subalit dahil sa feedback na natanggap ng MMDA na maraming motorista ang hindi pa nakakaalam ng steeper penalties, ipinagpaliban ang implementasyon nito sa January 7, araw ng Lunes. Para sa karagdagang impormasyon, kakausapin natin si retired Colonel Bong Nebrija, ang MMDA EDSA. Spokesperson. Yes. MMDA EDSA, ano na to? General
General Manager na. Okay, Colonel, retired Colonel, magandang gabi. At live ka muli dito sa serbisyong kasangbahay ni Kuya Daniel Lason with Miss Jackie Aquino and Annie. Good Hi, evening, Sir Bong. Ay, magandang gabi, Ma'am Annie, Miss Jackie, at magandang gabi sa ating pagsubaybay. Kamusta naman po? Mabuti naman, Ma'am. Ito, ano po tayo, punong abala na po tayo ng EDSA ngayon. Hindi na po ako sa task force. Pero Ma'am, di po ako general manager. Traffic head lang po ako Hindi ng pa. EDSA ngayon. Traffic manager at hindi Alam pa mo talagang general manager. napopromote ka talaga ng gusto dito sa... Okay. Akala ko, tanong mo, ang bilis talaga ng promotion nito. Okay. Sir Bong, Yes, Ma'am. yung binabanggit na supposed to be implement ngayon, yung mas mabigat na parusa doon sa mga illegally parked na vehicles, tama ba? Because they are not well informed, that's why you move this, na-move ito ng January 7? Yes, Ma'am. Actually, yan po talaga yung rason na may publication naman po talaga yan. Part po ng process yan, ng pagpapalabas ng polisiya namin is yung public information. So, meron po kami, based on our guidelines, mandatory 2 weeks po na public information campaign na nilalathala po yan sa broadsheets, national broadsheets natin para ma-informan po yung mga kababayan, yung mga motorista po natin. Ang nangyari po dyan, yun nga po, tuloy-tuloy naman po yung anti-illegal parking operations namin. Ang pagpapataw na lang po minarapat namin na gawin na lang po sa January. Yes. Yung Monday po, yung January 7, Okay. para doon na lang po simulan. At the same time, alam naman po natin na ngayong Kapaskuhan, marami po sa ating mga kababayan na magre-reunion. Itong mga pag-reunion na to, nasa mga local roads na minsan po ginagamit po talaga yung kalsadahan ng mga kamag-anak ng mga nagse-celebrate yan, yung mga nagre-reunion, nagiging parking lot po yung mga kakalsadahan natin, lalo-lalo sa mga pato. Yes, Mrs. Hindi lang po sa mga residential area, pati po yung mga major restaurants and establishments. Yes. Then again, we do not want to, ayaw nga po namin maagrabyado naman po yung mga mamamayan natin na hindi po nila alam yung panuntunan na ipapatupad namin na bagong fines and penalties of illegal parking. Kaya po minarapat na lang po ng ahensya na ipagpaliban muna sa January para wala na po tayong rason na hindi po natin alam. As in, sinimulan na natin bago magpasko, alam na lang halos lahat sa radio station, sa TV. Yes. Sana nga What about po, sa social media po? May information malaman dissemination. Po mga kababayan at sundin po talaga yung panuntunan sa parking sa susunod na taon. Okay, Miss Jackie, sige Yes, po. sa social media rin po ay in-announce Yes, na rin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Paano Opo, naman opo. po yung mga natikita nyo po nung nakaraan? Kunyari, kanina o kung meron kanina. Ano po yun, ma'am? Since na hindi pa naman po namin na ini-implement, they will be fined the same way, yung luma pa rin po. Ang full implementation ng new fines and penalties will be on January 7. January 7. Opo. Okay, luwanagan natin ito, Miss Jackie. Halimbawa, mayroong nakapark sa isang lugar na hindi illegal. illegally park, sa madaling salita. Opo. Nabigyan ng ticket ng MMDA. And then, tinanggap niya yon. After that, ginawa niya ulit ito doon sa isang lugar. Hindi ba po pwede na isang ticket na lang kasi natikita na siya doon sa isang Hindi lugar? po, ma'am. This is operation-based. Yung paniniket po namin, actually, we do not look at the plate number kung nakakailang ka na. Ang ano lang po niyan is different location, different ticket. So kasi maaari pong different traffic enforcement district na po ang magpapatukad ng isa, hindi niya naman po alam na natikita na po sa kapila Okay. yun. Sir Bong, kung the same place po at ito ay nabigyan na po ng ticket, so makikita doon sa kotse, di ba may Opo. ticket siya. So titingnan yung ticket, kunyari nakalipas na ang tatlong, kunyari 2 o'clock, nakalagay, it was already 5:30. So Opo. bibigyan ng isa panibagong ticket. So dalawang yes, ticket ma'am. na. May interval po na 3 hours para bigyan ulit siya ng panibagong ticket. Kung hindi niya pa rin po inaalis yung sasakyan Natatagal, doon. okay. I mean, Hindi pa niya binabalikan yung kotse niya. Opo. Ngayon, kung una attended siya, tapos nangyayari po yan, Miss Jackie, yung tipong titikitan namin, nandyan yung driver. Yes. Tapos natikitan kasi nga 200 lang, Yes po. yung attended, 200 lang. Ang gagawin po ng iba, pag alis po namin, ibabalik po yung kotse, tsaka niya na iiwan.
iiwan po yun. So, pag iniwan na po yan... Kinuha na yung ticket niya, tapos iiwanan niya yung kotse niya ulit. Kasi ma'am, natikita na siya. Usually, ang thinking po ng ating mga kababayan, ay hindi na babalik yan, nakadaan na yan eh. Ganon. Okay. So, pag alis po namin, ibabalik po yung sakyan, iiwan na nila. Hindi, nakaikot na 200, babayaran ko na lang to. Yung ganong attitude po. Ngayon, after 3 hours, pwede pong balikan yan ulit. Ang pagbalik yan, nandiyan ka, di mas mataas na yung penalty mo dahil wala ka na sa loob ng sasakyan, unattended ka na, 2,000 na po yun. Yung una mo 1,000, yung pangalawa mo 2,000, siguro sa kalahating araw o sa buong maghapon, naka 3,000 ka na agad. Okay. Sir Bong, may nagsasuggest dito. Ako ay sumasang-ayon, pero pupwede ba, ayan, nagsasabi dito, na pupwede ba na maglagay ng mga specific na karatula ang MMDA, yung mga lugar na ito ay... No parking. Yes. Okay po ba yun, Sir Bong? Yes, ma'am. Actually, halos lahat naman po ng ino-operate namin may mga po yan, may mga traffic signs po yan. Ma'am, siguro baka ang ibig sabihin po nung natin, nung caller natin, baka lakihan. Sa totoo lang, ma'am, kasi meron na po talagang may mga parking signs. Yung iba nga, mas malaki na, nababasa naman po hindi pa rin sinusunod. Kaya nga po, ang dyan, hindi po yung absence ng signs ang problema dyan, kundi yung pagsunod po ng mga motorista minsan. Aminado naman po kami, talagang minsan may pagkukulang po talaga ng kakulangan sa parking area, lalo na po yung mga busy business districts, But then again, it doesn't mean na porket walang parking, pwede nyo na po sa ulain yung kakalsadahan, diyan kayo magpapark, wala kayong pakialam kung may mata-traffic, makaka-obstruct kayo sa flow ng traffic. Kaya po kami, pagpapatupad po ng batas para madisiplina po na meron naman po kasi may mga side streets na hindi naman po namin ino-operate. Kasi nga po, barangay road na yun o local road na yun, hindi na po namin sakop. Pwede na mag-park doon. Pwedeng magmakasakali doon. But then again, kung may reklamo po ang barangay dyan o yung mga residente dyan, tsaka po kami lang nakikipag-coordinate sa barangay para i-operate yung lugar na yun. Yes. Okay. Sir Bong, mula ngayon hanggang January 6, para doon sa mga pasaway na nakikinig, kunyari po, ito po ay illegal and then nabigyan na po ng ticket and itong ticket ay magkano lang po ang babayaran? Ngayon po, 200 sa attended, 500 sa unattended. So since 200 unattended, iniisip nila, wala pa naman yung panukala kasi wala pa pong January 7. Iiwanan nila yung kotse nila doon overnight, let's say. So 200 pesos lang yun. Wala pa pwedeng gawin sa kanila. Ma'am, 200 po yan. Katulad po nung bago panukala ngayon, pwede kang tikitan ulit. So, yes, kaya nga po ang sinasabi namin sa inyo na kaya po kailangan talagang taasan yung mga penalties para maramdaman po nila yung nag-uusap kami dito ni Miss Jackie Kernel. Yes, Sir Bong. Nag-uusap kami ni Miss Jackie dito na off-air, sinasabi namin, we are supportive of this. Yes. Kasi nga, this is one way of disciplining people dahil nga talaga naman, pag maliit, 200, babayaran ka na lang. Yes, di ba? Correct. So ito, mabigat ito, hindi biro. Kung halimbawa, 2 beses ka, 4 na beses ka, at sabihin mo, hindi ko alam yan, magpuproduce ka ng malaki-laking pera. Alam nyo nga po, ma'am, sa totoo lang, sa 200, napapaaway na kami. Ito siguro, sa 1,000 at sa 2,000, medyo mabigat na pong diskusyon at argumento yan. Yes. Kasi kaya nyo yan. Nakita na namin. Ang problema nga po kasi sa ating kababayan minsan, i-insist nila yung yung rason nila na hindi naman po katanggap-tanggap, lalong-lalo na po na malinaw naman ang batas. Kung bawal mag-park dyan, bawal mag-park dyan. Yes, bawal. Siguro ma'am, itong paglabas na itong bagong penalties na to, marami na naman gagamit ng mga padrino para hindi sila ma-penalize. Ang sa amin na lang po, kung meron man po talaga magre-reklamo sa mga penalties na to, ang magre-reklamo dyan, yung mga lumalabag sa batas. Kasi kung di ka naman lumalabag sa parking regulations, bakit ka matatakot sa 1,000 at saka 2,000? Yes. Okay. Kaya yes, natatandaan ko, sabi ng tatay ko noon, parang mali yata kasi sinabihan siya, Sir, Senator, dito po kayo mag-park sa no parking. Diba parang mali raw? Sabi niya parang mali. No parking. Okay, Sir Bong, very quickly, what is your message sa ating mga kababayan? Malayo pa yung January 7. Siguro, preparation. Please go ahead. Unang-una po, gusto kong batiin ng ating mga kababayan ng Merry Christmas.
Kapaskuhan po, magbigayan po tayo sa kalsada. There's no reason for us to have a road rage on the road. This is Christmas season. Festive mood po lahat. Sana po magbigayan na lang tayo. Panatilihin po ang kakalmahan sa kalsada. Yes, January 7, magtataas tayo ng penalties. Pero itong pagtataas ng penalties na to ay hindi po para parusahan ng mga mamamayan, para disiplinahin ng mga violators. And then secondly, EDSA, expect heavier traffic than usual. But then again, usama-sama po tayo, disiplinado tayong babaybay niyan, magbibigay courtesy sa bawat isa. Kahit po traffic yan, maiibsan po ang karamdaman natin sa pagbaybay natin ng EDSA. Dahil nga po tayo nagbibigay at nagbibigay courtesy sa bawat isa. Okay. Retired Colonel Bong Debriha, Traffic Manager po ng MMDA. Maraming salamat, sir. At sa ngalan ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino, thank you po. Magandang gabi sa inyo. Yes, thank you very much, Sir Bong. Mama ni Miss Jackie, Merry Christmas and good evening. Yes, thank you po. At sana, hindi lang naman itong Kapaskuhan, every day is Christmas. Samantala, panawagan po sa kung sino man po ang nakakita sa binibini na ang larawan ay naka-flash po sa ating screen. Siya po ay 29 na taong gulang. Huli po itong nakita sa Barangay Santa Lucia, Novaliches noong December 16 po. Sa may impormasyon, Miss Jackie, tungkol sa kanya, mangyari lamang po ay makipag-ugnayan sa kapatid niyang si Jordan Javier Jr. Ito po yung number 0919-969-7890. Smart po yan. The other number is 0966-586-1553. Ayan. And Jennifer Honorio, eto. Ayan, mayroon tayong pagbati ng happy 7th birthday kay Iya Grizel Kabinge from Tugatog, Malabon City. Yan. Happy birthday, Iya! Okay, happy birthday po. Yes, salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Happy birthday, Spider-Man John. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Maraming salamat, Miss Jackie Aquino. Oy, mamaya ikonsulta mo. Yes po. With Manuel de Cuenco and of course, ang mga doktor at abogado. Hanggang bukas po, kung lulubin ng Panginoon, hayaan niyo kayong aming mapaglingkuran. Ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasagmahay. Attorney Ruth Chungano, magandang gabi po. Ma'am Nina, happy birthday. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason. Happy birthday, Ma'am Nina. Ayan. And I'd like to say hi kay Ate Arlene Rason. At syempre, sa lahat ng nakikinig at nanonood, Luzon, Visayas at Mindanao. Attorney Dotgan Kaiko, magandang gabi po sa inyo with Miss Lynn Apinado sa lahat ng mga staff ng serbisyong kasambahay. Maraming salamat! To God be the glory.